Hello 5. Baby, I'm a gangster too. It takes two to tango. You don't wanna mess with me, mess with me. Baby, I'm a gangster too. 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 On my knees in the night, saying, Baby, I'm a gangster too. bang. Required na ngayong i-report sa LTO ang pagbebenta at pagbili ng mga segunda manong sasakyan. Kapag hindi sumunod dyan, 40,000 pesos ang kabuang multa, kaya't maraming umaalma. Nasa frontline na balitang yan, Brian Basa. Ilabas kasing utos ang Land Transportation Office. Obligado na raw ang mga nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan na i-report sa LTO ang nangyaring bentahan. Kung hindi, may multang aabot sa 40,000 pesos ang mahuhuling hindi susunod. Sa administrative order na inilabas ng LTO noong August 30, nakadetalye ang mga responsibilidad ng seller at buyer ng sasakyan. Ang nagbenta, required na mag-report sa LTO. Dapat siyang magsumite ng official receipt at certificate of registration o ORCR at deed of sale ng sasakyan. Dapat ding magpakita ang seller at ang buyer ng kanilang ID. May 5 araw na palugit para kumpletuhin ang requirement na yan pagkatapos ng bentahan. Habang ang buyer, merong 20 working days para maipalipat ang pangalan ng may-ari ng sasakyan. Tig 20,000 pesos ang multa kung hindi nila nagawa ang mga naturang requirement. Marami pang motorista ang hindi nakakaalam ng bagong patakarang ito ng LTO. Kahit noong September 16 pa ito sinimulan, retroactive ang administrative order. Ibig sabihin, sakop nito ang mga nagbenta at bumili ng second-hand na sasakyan bago pa man inilabas ang utos. Grabe naman yan, mumulta ka nang wala sa ayos. Lalo na yung pinagbilan mo ng motor galing pa ng probinsya. Nakakagulat para sa amin na ganon, yung kalaki yung multa. Kailangan siguro mapag-aralan po mismo ng LTO kung paano po yung dapat maging proseso nung kanilang pinapatupad na batas na yan. Para sa isang urban transport expert, walang point ang kautosang ito. Red tape lang daw ito o pampatagal ng proseso. I think they're really excused. They want to terrorize motorists para they come across at manikluhod sa kanila. Paglilinaw naman ng LTO, legal ang batayan ng administrative order. Katunayan, alinsunod ito di umano sa Motorcycle Crime Prevention Act. Under our law, in case of accident po, ang liable po dyan is the registered owner. Malaking abala na po yan para po sa mga nagbenta ng sasakyan. Pag-aaralan naman daw ng LTO ang pagpapalawig ng deadline para sa mga dati nang nagbenta at bumili ng segunda manong sasakyan bago pa man inilabas ang kautusan. Hindi rin daw agad babawiin ang lisensya ng mga mahuhuling lalabag, pero magkaka-record sila sa LTO. Nagbabalita mula sa Frontline. Jamel 05 to. So nabalitaan niyo na ba yung pinatutupad ngayon na batas ng LTO? So ito inumpisahan nila dun sa registered ownership. So pag nahuli ka, tol, 20 mil. Tapos yung sa nagbenta, 20 mil din. Ngayon, ito ay in-apply tung August 15 to 2024. So effective siya ditong September 16, effective na siya. So ngayon, ang nakita ko dito sa nabalitaan ko, na pagka hindi mo na-registered, kunwari ako yung nagbenta ng motor, within 5 days na ibinenta ko yung motor, na hindi ko automatic na magkakaroon ako ng penalty na 20,000.
Ngayon, eto naman, yung si buyer naman ay makakakuha siya ng 20,000 din after hindi niya ni-registered, hindi niya pinalitan ng change ownership within 21 days na working day. So, parang ang sakit ng mga viewers, no? Mura mo lang binili yung motor ng 10,000 tapos ipe-penalty ka nila ng 20,000. Ang bigat naman nun. Eh, yung alas sa plaka, hindi pa nila naibibigay. Halos ang napakarami pa natin delay na plaka. Yung sa akin, mawawasak na yung motor natin. So, hindi pa na nai-release yung plaka. So, na-change ownership naman natin na yun. Kaya lang, meron na naman kasi tayong minodified. Ang bigat naman, mga viewers. Kaya ko lang din nabalitaan, tapos na yung deadline. So, ngayon, nangangahulugan penalty na ako niya ng ano. So, ito, nakuha ko, true balita rin. So, pakikita ko sa inyo sa video to, ito, panoorin nyo, mga viewers. Tignan nyo. Hindi galing sa ano ko to, talagang napanood ko lang din to sa balita. Kay Ted Pailon. Okay. So kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo ko 1 year ago, hindi ko ito na-report sa takdang panahon na 5 araw magmula nang ito po ay maging effective. 5 days lang So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20,000 dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale ng aking motorsiklo o sasakyan at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa? Yung seller and buyer po. What? Bro, what are you talking about, man? Manong Ted. Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, Manong Ted. Ang obligasyon po ng to report is on the part of the seller, and the obligation to transfer is on the part po nung buyer. Opo, okay, sige. So, Na mag-report po sa LTO regarding po doon sa bentahan niyo po ni DJ Chacha. okay, mag-report ako sa LTO na ibinenta ko yung aking motor vehicle dito kay Chacha at ako'y magsusumite ng mga dokumento tulad ng Yung ORCR po ng sasakyan, yung deed of sale po, tapos ID po ninyo at ni DJ Chacha. Ako po'y magre-report nito sa pinakamalapit na LTO office, hindi doon sa pinagrehistoran po ng aking sasakyan. Opo, pwede po sa pinakamalapit po na LTO office at pwede rin po ito via online submission. Okay. Ilang araw pong ibinibigay sa akin ng order na ito para ako mag-report sa LTO sa akin pong ibinentang sasakyan? 5 araw po, Manong Ted. Ilang araw? 5 araw. Ano ang senyo natamimik? Araw po, 5 araw po, Manong Okay. Ted. 5 araw ang ibinibigay sa akin. Okay. At kapag hindi po ako nakapag-report nito sa takdang panahon o totally po hindi ako mag-report, ano po ang penalty sa akin? 20,000 po, Manong Ted. 20,000 ang ipapataw sa akin na multa. In days magmula po nung notaryuhan, yung pong aming deed of Opo. sale. Okay. Opo. Ano po ang kaparusahan ni Chacha kapag hindi niya po ito na ipatransfer po ng pangalan yung auto o yung motorsiklo? 20,000 din po, Manong Ted. $20,000 ang kanya pong kaparusahan. Kapag hindi siya Opo. nakapag-file po ng change of ownership within 20 days, Viewers, paano natin mapaparehistro pa? So, bigla sila naglabas ng ganyang batas. Ang hirap naman talaga, ang Pilipino ang galing gumawa ng pera, mga viewers. Ito. Ito, pagkukunan sigurado magiging paggagatasan na naman, mga viewers. Naalala nyo yung mga bulok na motor na binibenta nila? So, mas magaganda na yung motor na lalabas ngayon niya, mga viewers. Kasi ginawa nilang ganyan na penalty sa atin within 21 days. Tapos hindi naman natin napanood. Ako napanood ko lang ngayon lang, year of October 2022. So labas na ako dun sa 21 days. So paano kaya natin mai-release ito? Ginawa nila na ipe-penalty. Napakarami natin mga violator na ngayon, mga viewers. Hindi natin
nagawa ng paraan na iparehistro yung motor natin. Kayo, ano masasabi niyo dun sa ginawa nilang batas? Sangayon ba kayo doon, mga viewers? Parang hindi natin alam, masyado tayong nagmumukhang kawawa. Masyado silang maraming pinapasang batas. Pero marami silang pagkukulang. Sa plaka lang, hindi pa nila naibibigay. Ano ang sa inyo natamimik? O ngayon, yung motor mo, binili mo, pinagsikapan mo. Siyempre, pag hindi mo na lipat sa pangalan mo, yan, pag nahuli ka, automatic. Tumataginting na 40,000. Oh my God! Wow! Walang hiya. Tama ba to? Sana mapansin ni Colonel Busita itong pinagagawa ng LTO. Ay, kahit ako sumasakit yung ulo ko, mga viewers. Dapat hindi ko naman problema ngayon. So, napanood nyo na rin to. Damay na rin kayo. Lalo na ikaw, yung bumibili ng second hand na motor. So, think twice, mag-isip-isip ka muna. Kung kailangan bibili ka ng motor, kailangan meron ka pang ayos sa change ownership. Tapos pati rehistro. So, ang gastos naman nun ay 4,000. Nasubukan ko na kasi mag-change ownership. Meron tayo dyan sa YouTube channel natin, mga viewers. Makikita nyo kung paano pag-asikaso ng change ownership. So, eto, meron nga tayo minodified. Dali-dali na kailangan natin ma-change ownership natin to. So, baka magkakaroon tayo ng part 2. Pero makikita nyo, tignan nyo yung video. Pag hindi nyo na-rehistro, sigurado impound yung motor nyo. At makikita nyo, ibebenta nyan. Grabe mo, 34. Binase kasi yan sa quad violation. Okay, wala pong interesado sa MC number 3. Mag-move po tayo sa MC number 4. Motor Star naman po siya. Ang selling price po namin is 44,120. MC number 4, 44,120. Mga walang disiplina! Puro kayo pa... Lahat po ng interesado sa MC number 4, ito po siya. Motor Star. Dito sa nangyayaring anomalya o alingas-ngas na gumawa sila ng automatic na pag hindi na rehistro 20,000 dun sa buyer tapos 20,000 dun sa seller. So, apakabigat. Hindi ko maintindihan. O sige, tignan niyo yung video muna. Okay. So kung ako po ay nagbenta ng motorsiklo ko 1 year ago, hindi ko ito na i-report sa takdang panahon na 5 araw magmula nang ito po ay maging effective. 5 days lang ha. So ibig sabihin, sa ngayon, marami ng violators dito kasi walang alam sa order na ito. Sa ngayon po, ang dami nang mumultahan ng 20,000 dito. So nangangahulugan po na kung ako ay hindi nakapag-report ng aking sale, ng aking motorsiklo o sasakyan, at hindi rin ito na iparehistro ng change of ownership, ang magbabayad po yung seller ng 40,000 na multa? Yung seller and buyer po. What? Bro, what are you talking about, man? Paano yun? Tigka 40,000 kami? Hindi po, tag 20,000 po, Manong. Jumelo 5.